Hello, brilliant people. This is Jobert Pergaza, and welcome to Jobber Talks. In today's conversation, let's talk about work promotion. And I think lahat ng mga nagtatrabaho ngayon in different fields, yung pangarap natin talaga is to get promoted, right? To improve sa ating position, no? Umangat tayo ng konti kasi gano'n naman talaga ang nature ng ating trabaho. Kahit anong field pa yan, later on, talagang mag-i-improve ka sa life. Mapopromote ka. Kasi may mga vacancy yan eh. Kaya lang, I just want to remind everybody na sana kunin natin yung promotion in a proper way. Yung wala tayong tinapakang tao, wala tayong siniraang individual, wala tayong pinatay na pangarap para tayo talaga yung ma-recognize na pinakamagaling para mabigay sa atin yung opportunity. Kasi ang dami kong mga na-encounter na mga tao, for the sake of promotion, kailangan nilang manira ng iba. Alam mo yung konsepto sa Philippines na sip-sip? Kasi very common talaga yun eh. Didikit siya doon sa isang tao na alam niyang in the future, makakatulong sa kanya to get into the position na dinesire niya. Common yan sa Philippines eh. Dami kong kilala, dami kong na-encounter na tao na ganito yung konsepto nila. So yung isang teacher for example, nagtatrabaho ng maayos, binuhos lahat, yung kanyang kakayanan, yung lahat ng meron siya sa buhay, binigay niya talaga sa kanyang trabaho. Hindi siya na-promote. Nanatili siya sa posisyon na ito, tapos maraming mga haka-haka na kesyo ganito ang ugali niya, ganyan, whatsoever. Hindi nakikinig sa mga leaders, ganon. Tapos yung isang bobetlocks, sabihin na lang natin, yung nabuhay lang sa pagiging sip-sip throughout sa kanyang buhay. Yun ang minahal, binigyan ng opportunity, mga privileges and whatsoever. Kasi isang utos lang nila, yung tao na yun, iiwan niya lahat, no? For the sake sa utos ng head or somebody na feeling niya makakatulong sa kanya in the future. May mga ganong tao. Nakikita ko ngayon na mamayagpag sila. Unti-unti silang umaangat doon sa posisyon na, makikita natin usually. Nalulungkot ako. Naawa ko sa sarili nyo. Kasi alam nyo, bottom line, kahit hindi tayo na-promote, kahit nasa pinaka-bottom tayo ng, for example, ng organization, at least, mabuting tao tayo. Wala tayong tinapakan, wala tayong siniraan. Yun ang pinakamahalaga. Kasi you know what mga my dear, listen carefully to my speech today. Bakit ko to gustong i-emphasize sa inyo? Lahat kasi ng bagay na ma-achieve natin sa mundong ito, iiwanan natin. Remember? Lahat tayo ay may hangganan. Always put the one on your mind na lahat tayo may katapusan. Iiwanan natin lahat. Pera, posisyon, bahay, ari-arian. Wala kang mapupulot kahit isa niyan. Okay? Babalik ka sa lupa. Now, ano yung ginawa mo before? Bago ang araw na ito, anong ginawa mo? Ang dami mong sinirang buhay para lang makuha mo ang posisyon na kinatatayuan mo ngayon. Na pwede naman sanang kunin sa mabuting paraan. Naintindihan nyo? Kasi pwede ka naman talagang maging dean of the college, maging president ng isang university, or saan mang field kayo ngayon nakadestino, pwede nyong puntahan yung pinakatuktok talaga na posisyon sa mabuting paraan. Pero, ang nagiging kultura ngayon, lalo na sa Pilipinas, napakadumi. Kailangan mong dumikit doon sa mga taong pwedeng makatulong sa'yo to get into the position. Kaya, nawawala ng motivation yung magagaling. Isang araw, umanib na rin siya doon sa mga masasamang tao. Kung ano yung kalakaran, kumbaga, pinasok na rin niya. Kahit na kaya niya sanang ma-promote na hindi pumasok sa mga ganong sistema. Nakakalungkot. Naaawa ko doon sa may mga potential na
nagdedesisyon na lang silang iwanan ang bansa. Kasi nakikita nila na wala silang karapatan, wala silang chance, wala silang pagkakataon na makuha yung mga pangarap nila sa Pilipinas. 'Di ba? Naawa ko sa bansa natin kasi ganito yung nangyayari ngayon. Lahat ng magagaling, iniwan ang Philippines, pumunta sa ibang bansa, doon nagserbisyo. I'm not saying na I'm one of them. Pero ang dami magagaling na ngayon nagsiservisyo sa ibang country dahil namamatay ang kanilang pangarap sa Philippines dahil sa sistemang meron tayo. Yun ang katotohanan. Kaya sa mga na-promote sa kanilang mga trabaho ngayon, in a bad way, congratulations! Sana marami pa kayong masirang buhay at masirang mga pangarap. Ayan. Harapin nyo na lang yung reality in the future. Kasi kung tingin niyo yung karangyaan na meron kayo ngayon, yung kasikatan, popularity na tinatawag, kung feeling ninyo, madadala nyo yan sa heaven in the future or madadala nyo yan after nyo mamatay sa mundong ito, congratulations if yan ang thinking mo sa buhay. Kasi ako naawa ko sa iyo, sana mag-reflect ka. Kasi, yung ginawa mo talaga to get into that position is nakakasuka. I mean, ako kasi parang, minsan kasi parang naiinis ako ba pag nakikita ko yung mga ganitong mga post. Dahil, minsan akong dininay. Alam mo yun? Although, sabi ko nga sa sarili ko na, yung pag-deny sa akin is a redirection para sa isang napakagandang buhay na inihanda ng Panginoon para sa akin. Nagpapasalamat ako sa sitwasyong ito because wala ako doon sa opportunity na kailangan kong kumapit sa maling sistema just to get the position na gusto ko. Alam mo yun, inilayo ako ng Panginoon para doon. Sabi niya, okay, huwag kang kumapit dyan kasi meron akong inihanda para sa iyo. Isang malaking blessing na ibibigay ko sa iyo sa year na yan. So parang happy ako, thank you Lord, kasi sa dami ng mga pagkakataon na parang nangihina ako kasi bakit ganito? Bakit dininay nila ako? Bakit pinagkaisahan nila ako? Alam mo yung mga my dear, grabe talaga yung nangyari sa akin. Kwento ko sa inyo yan sa mga susunod nating conversation para at least mapulutan ninyo ng aral. Na minsan din pala, sa mga pagkakataong pinagtulungan tayo ng mga tao tapos nagtagumpay sila, huwag tayo mawala ng pag-asa. Kasi inallow siya ng Panginoon because God has something for us. No? Magtiwala lang tayo sa Kanya. Basta, at the end of this conversation this morning, gusto kong i-remind ang lahat na kung gusto mong makakuha ng isang posisyon, kung gusto mong ma-promote, kung gusto mong umangat sa buhay, if you want to experience quality life, pwede mo yang gawin sa mabuting paraan. Right? Hindi mo kailangang manira, manapak, okay, manakit or whatsoever ng buhay ng iba just to get into the position. Depende sa'yo. We have two options every time. Okay? Just to remind you na may hangganan ang buhay at may katapusan ang lahat ng bagay sa mundo. See you again tomorrow. Bye-bye!